Walang taxi sa paligid. Hanggang kailan ka magtitiis sa lamig, magkakasakit ka. Sabi ni Michael habang tumabi sa kanya. Mas mabuti pang magkasakit kaysa pumasok sa sasakyan ng kaaway ko. Alam mo naman na si Casper ang mali, hindi ba? Niloko niya ako nung nakaraan at sinubukang nakawin ng aking mga anak mula sa akin. Ngunit naisip mo pang magiganti? Galit na sabi ni Eliza. Ang aking kapatid ay hindi tumigil sa pagmamahal sa'yo. Ang pagkuha ng mga bata mula sa'yo isang pagtatangka. Napilitin kang bumalik sa kanya, sabi niya. Lumayo ka sa akin, sumigaw siya. Ayaw na niya. Ayaw na niya makipag-ugnayan pa kay Michael. Hindi asawa ka pa rin ni Casper. Dahil hindi niya pinirmahan ang divorce papers bago siya makulong. Parte ka pa rin ng family namin at responsibilidad ko siguraduhin na maayos ka at poprotektahan kita, sabi ni Michael. Huwag mo kong ilagay sa mas maraming problema. Pinarurusahan na ako ni Tyrone. Sa pagpunta ko sa'yo, kapag nakita niya tayong magkasama, hindi makakabuti sa ating dalawa. Alam mo yon, sabi niya tuminto sa paglalakad. Ang sino mang makakakita sa kanya sa paglalakad kasama si Michael ay isipin na silang dalawa ay magkasintahang nag-uusap. Punong-puno ng takot ang puso niya sa pag-iisip na baka may mamamatsyag ng mga tauhan ni Tyrone. Bumalik ka na sa pamilya namin, Eliza. Sasaktan ka lang ni Tyrone kung kasama mo siya, sabi ni Michael. Iwanan mo na ako, gusto mo sumigaw ako. Sabi ni Eliza, hindi man lang nabawasan ang lakas ng bugso ng ulan. Hindi pa handang umalis si Michael dito maliban kung papasok siya sa loob ng kotse niya. Nakikiusap ako na pumasok ka na sa loob ng kotse at hayaan mo ihatid kita sa bahay ni Tyrone. Napabuntong hininga si Eliza sa labis na pagkadismaya nang makitang hindi pa ito handang iwan siya. Sinubukan niyang itulak siya palayo ngunit tinawakan niyang dalawang braso niya at ipinatong yon sa matigas niyang dibdib. Bitawan mong braso ko. Napasigaw siya habang sinusubukang bawiin ang kanyang mga braso ngunit tinila siya ni Michael palapit sa kanya. Isang malakas na suntukan dumapo sa pisngi ni Michael kaya binitawan niyang braso ni Eliza at nahulog sa gutter sa tabi ng kalsada. Kumunot ang noon ni Eliza nang makita niya si Tyrone na nakatayong matangkad at makapangyarihan. Tumingin siya sa kanya na may nakayukong muka. Pumasok ka sa loob ng sasakyan. Mabilis siyang pumasok sa loob ng kotse nito na nakaparada sa likod mismo ng sasakyan ni Michael. Habang pumapasok din si Tyrone, ginuhit ng driver ang partition pataas para takpan ng backseat. Hindi ko alam kung paano siya dumating. Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap. Pumunta ako. Humarap ito sa kanya at nilagay ang daliri sa bibig niya. Hinila niya ito palapit sa sarili at diniin ang katawan nito sa katawan niya. Hayaan mo painitin kita hanggang sa makauwi tayo. Kinulong ni Eliza ang dalawang braso sa katawan nito at idiniin ang dibdib nito sa kanya na para bang nakahanap ng kaginhawaan at walang pakialam si Tyrone. Nang makarating na ang sasakyan, agad na bumukas ang pinto sa backseat. Binuhat siya ni Tyrone na parang ama na karga ang isang anak na babae sa loob ng kwarto. Inilagay niya siya sa bathtub at nang gusto niyang hubarin ang damit niya. Sinabi ni Tyrone sa kanya, "Ako na." Nagtataka siyang tumingin sa kanya at tumingin sa kanya habang dahan-dahan niyang hinuhubad ang damit niya. Pagkatapos niyang tulungang tanggalin ang kanyang pang-itaas na iniiwan ng kanyang brasier. Hinila siya nito patungo sa sarili niya saka nilagay ang kamay nito sa likod niya. Natanggal niya kaagad ang pagkakahook ng brasier at tinanggal yon. Nang makitang kanyang magandang dibdib agad na punong pagnanasang mukha nito. Tinulungan niya itong tanggalin ang kanyang pang-ibaba at pagkatapos ang kanyang underwear ng marahan. Pinataas ng temperature ng tubig para maging mainit ito ng konti. Nanatili si Eliza sa mainit na bathtub at nakaramdam ng init ngunit nakatutok pa rin sa kanyang mga mata nito. Mga anak ko, hayaan mo ko makita sila, pakiusap niya. Sabi ni Tyrone na ngayon nakatayo pa rin siya sa kanya. Nasa kwartong mga bata, kapag bumuti ng pakiramdam mo, pwede mo na silang makita. Tuwang-tuwa si Eliza sa narinig. Ano ang dahilan kung bakit nagbagong isip niya? Maraming salamat, sabi ni Eliza. Huwag mong kalimutan na ikaw ay papasok bilang sekretary ko sa Lunes. Magdamit ka ng maayos at matuto ng mas mabilis. Sabi niya, sure, gagalingan ko. Kailangan ko bang mag-submit na application? Tanong ni Eliza, hindi na kailangan nun. Kumpanya ng asawa mong papasukan mo, sabi ni Tyrone at nang papalabas na siya ng banyo, humarap ito sa kanya at sinabing, pumunta ka sa bahay ng daddy mo, hindi ba? O bakit hindi ka bumalik doon nung bumuhos ang ulan? Tanong niya na parang nag-aalala nang maalala ni Eliza ang paraan ng pagsampal sa kanya ng kanyang ama. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso't sinabing, hindi kami magkasundo ng pamilya ko. Inalayo lang ni Tyrone ang tingin sa kanya at naglakad palabas. Sabay alis ni Eliza sa bathtub at kaagad na nagbisa ka pumunta sa kwarto ng mga anak. Siya ay sabik na makitang mga ito.
Binuksan niya kaagad ang kwarto ng dalaga pagdating sa entrance ng kanilang kwarto, ngunit nakita niyang tulog na ang mga ito. Sunod-sunod niyang ginising ang mga ito at lahat sila niyakap na siya kaagad nang makita siya. Ma, hindi ka namin nakita nang umuwi kami, tanong ni Amethyst. Hindi ko rin alam kung saan kayo nagpunta at kung kailan kayo nakabalik, sinserong sabi ni Eliza. Pumunta kami ni Mama Hana sa isang amusement park. Hindi ba sinabi ni Dad sa'yo? Tanong ni Athena. Hindi, pero masaya ako nakauwi na kayong lahat. Titignan kung iba mo pang mga kapatid. Okay, sabi ni Amethyst at Athena. Ma, sinasaktan ka na naman ba ni Daddy? Tanong ni Aurora. Bagamat walang bakas ng luha sa mukha ni Eliza, gayon pa man ay may bakas ng kalungkutan sa mukha ni Aurora. Sa totoo lang, hindi man lang nalungkot si Eliza dahil kay Tyrone sa kanya. Si Tyrone ay isang psycho lang dahil ang masakit ang sa kanya ngayon ay kanyang sampal na natamo sa kanyang ama. Talagang sinampal niya ito para sa kanyang kabit at isang illegitimate daughter. No, okay lang ako, trust me. Sabi ni Eliza at ngumiti. Sumandal si Aurora sa balikat niya at sinabing, Please be fine, mommy. Kailangan ko maging okay para sa inyong lahat. Sabi niya at saka kaya nang hinga ang bata para matulog ulit pagkatapos ay lumabas na siya ng kwarto nila. Pumunta siya sa kwarto ng mga batang lalaki at nakita niya kung gaano sila kakalat sa kama. Tsak na naglalaro sila ng husto sa kanilang pinuntahan kaya nagpasya siyang tingnan sila kinaumagahan dahil mukhang mahimbing na ang tulog nila. Bumalik siya sa kanyang kwarto at nahiga. Sumagi sa kanyang isipan ang eksena kung paano nagkunwaring walang mali ang kanyang stepsister at kung paano siya sinampal ng kanyang ama dahil dito. Hanggang ngayon hindi pa rin niya maintindihan kung bakit biglang gusto ng stepsister niyang saktan siya. Kailangan lang niyang maging maingat. Nagpatuloy si Eliza bilang sekretary ng CEO ng korporasyon ng Aliman. Ang kanyang opisina ay may katamtamang laki ng opisinang mapupuntahan ng sinuman bago makarating sa opisina ng CEO. Natuwa siyang walang kanyang mesa sa opisina ni Tyrone dahil hindi ito komportable para sa kanya. Pumasok si Jane, ang dating sekretary ng CEO at sinabing, Congratulations sa iyong bagong appointment. Salamat Jane. Congratulations din sa promotion mo. She said, hindi na-demote si Jane. Sa totoo lang, tumaas ang sahod niya dahil executive managing director na siya ngayon ng kumpanya. Si Jane ay likas na masipag at napakatapat kahit na may lihim siyang crush kay Tyrone Aliman pero alam niyang mananatili lang ito bilang crush. Imposibleng magkaroon ng anumang bagay sa pagitan nila ni Tyrone. Alam niya yon kaya hindi niya idinidiin ang sarili sa pagkuha ng atensyon. Pwede bang maupo? Tanong ni Jane. Of course, mihinang sagot ni Eliza habang ngiti. Pagkatapos nilagay ni Jane ang isang mahabang sheet sa kanyang harapan. Narito ang mga pangunahing tungkulin ng isang secretary. Ikaw ang magsasaayos ng meeting para sa mga stakeholders sa kanyang utos o mga personal na meetings kasamang ilang makapangyarihang tao sa lugar na to. Bigyan mo siya ng kape sa kalagitnaan ng 8 AM at 12 PM. Laging ihanda ito 1 o 2 minuto bagong oras na ito. Hindi ka dapat mahuhuli. Okay, dapat mo ring ipaalam sa kanyan tungkol sa presensya ng sinuman bago payagang pumasok sa loob ng kanyang opisina. Yan yung mga pangunahing tungkulin. Iba pang mga tungkulin tulad ng pagsusulat ng kung ano-anong pinag-usapan sa kanilang meetings at marami pang iba ang nakalista sa sheet na ito. Sa pangkalahatan, I wish you the very best. Maraming salamat Jane, sana'y makapagsumikap din akong tulad mo. Sabi niya, ngumiti siya at saka tumayo. Oh, one more thing, ano yun? Tanong ni Eliza. Ito ay medyo personal, pero alam ng lahat yun na si Mr. Tyrone Aliman ay sobrang gwapo. Pati ikaw, pwede kang magka-crush pero wag mo ipapahalata. Hayaan mo makita niya yung hardworking side ng mag-isa. Magagawa mo mapagpantasya sa kanya na lahat ng gusto mong ngunit wag na wag mo subukang atitin siya. Kasi madali siyang magalit at mapapaalis ka kung may maling kilos lang. Magsipag ka lang at matagal ka bilang sekretary niya. Kung alam lang ni Jane na kasal na siya ni Tyrone, hindi na siya magsasagawang bigyan siya ng ganong payo. Thank you. Nagpapasalamat ako sa mga payo mo. Sabi niya at pinagmasdan si Jane na paalis. Dahil ngayon ang araw na nagpatuloy si Eliza sa trabaho, si Jane na naghanda ng 8 AM coffee. Tumayo si Eliza at pumunta sa kusina para maghanda ng mainit na kape. Inihanda niya ito sa sarili niyang estilo at hindi niya alam kung magugustuhan niya ito o hindi. Nilagay niya ito ng maayos at naglakad na pabalik sa kanyang opisina pagkatapos ay ang kanyang pinto. Ang kanyang puso'y tumibok na malakas na parang gusto niyang kumatok sa pinto. Paano niya matatakot ng ganito sa kanyang amo? Ang amo niya o ang asawa niya, pareho lang sila. Napalunok siya at kumatok. Isang malalim na boses ang nagmula kaagad sa loob. Pasok ka, pinilit niyang hawak na pinto at naglakad papasok. Pagkatapos sandaling lumitaw siya, sinabi niya, Ang kape mo sir. Trabaho ito at dapat niyang sundin ang lahat ng etika sa trabaho. Ano man ang kanilang relasyon sa bahay.
Ilagay mo sa mesa at salamat. Sabi niya, sa pagkakataong ito ay may salamin siya sa mukha at may dyaryo sa baso. Para siyang isang sinaunang harit ang kanyang aura ay nagpapakita ng karangalan. Pakiramdam niya nakatitig sa kanya at yun ang nagpamulit sa kanya sa bawat bagay na ginagawa niya. Nilagay niya ang tasa sa kape sa mesa at saka tumalikod. Tuwang-tuwa siya na nagawa niya yon. Ayusin ang isang meeting kasamang mayor at iba pang mga councilor ng lungsod by 5 p.m. Ngayong gabi sa B Hotel. Siguraduhin maayos ang lahat. Ito ang iyong unang assignment. Ang mayor ng lungsod ay ang kanyang ama. Bakit parang hirap gawin nito? Lumingon siya sa kanya at gustong magsalita ngunit nanginginig ang bibig niya. Inilapag niya ang dyaryo sa tambak ng mga libro sa kanyang mesa at dinampot ang tasa ng kape saka uminom dito. Pinanood ni Eliza ang reaksyon nito. Gusto niyang malaman kung gusto niya ito o hindi. Ikaw ang gumawa nito. Yes, I did. Gusto mo ba, sir? Tanong niya. Inilapag ni Tyrone ang tasa ng kape sa mesa at sumagot. No. Ang sagot nito ay parang isang balde ng tubig na binuhos sa kanya. Basang-basang katawan at kagad siyang pinagpapawisan. I'm sorry sir, tatanungin ko si Jane kung paano niya inihanda ito para sa'yo. Ginawa ko to sa sarili kong paraan. Iniisip ko lang na baka gusto mo matikman ng bago. Dahil maghanda ka ng mapait na kape para sa akin, dapat mong hayaan ako makatikim na matamis mula sa iyong katawan. Sabi ni Tyrone. Nataranta si Eliza, may kung anong matamis mula sa kanyang katawan. May matamis ba sa katawan niya? Hindi ko naintindihan ang ibig mo sabihin, sir. Nagawa niyang magsalita. Kinakabahan siya na sana'y umalis na siya sa lugar na to. Anong klaseng lalaki to? Paano siya mukhang kalmado ngunit naglalabas ng labis na nakakatakot na pag-uugali? Hindi pa niya ito sinampal o pinagbuhatan ng kamay para bugbugin. Natatakot pa rin siya sa kanya. Hindi lang siyang amo niya, asawa niya at maging ama ng 6 niyang anak. Halika dito, utos niya. Naglakas loob siyang hindi tumanggi kaya dahan-dahan niya siyang nakalakad. Malapit sa kanya ngunit ayaw niya manatiling malapit dito. Miss Eliza, maupo ka sa desk sa harapan ko. Sabi niya, first time na makipag-usap sa kanya ng formal. Nakalimutan ba niyang mag-asawa sila? Sir, hindi po tama ito. Ikaw ba magsasabi sa akin kung anong tama kung anong mali? Umupo ka na. Utos niya at nagtataka si Eliza kung bakit gusto niya itong maupo sa harapan niya. Lumingon siya sa pintot na pagtantong hindi rin ito sarado saka bumalik sa kanya. Tinignan ni Tyrone ang kanyang wristwatch at sinabing, hindi naman dapat sayangin ang oras nating dalawa, hindi ba? Umupo si Eliza sa kanyang mesa sa harapan niya. Nakasuot siya ng office shirt at suit para isang office black shirt na hanggang sa itaas ng kanyang tuhod. Niyakap niya ng mahigpit ang mga hita niya at nanatili nakatingin sa mukha nito kung anong ginagawa niya. Tinititigan siya nito gamit ang mga mata mula sa mukha pababa sa leeg. Huminto siya nang makarating ang mukha nito sa dibdib niya at pagkatapos binaba ang tingin palhaba sa tiyan niya at pababa sa palda niya. Bakit magkadikit ang mga hita mo? Bigla niyang tanong. Umiling si Eliza at sumagot. Wala po sir. Pinaghiwalayin mo sila. Sir, hindi ko kailangan sabihin ng 2 beses sa mga salitang yon. Gawin mo na lang. Utos niya tang puso ni Eliza biglang tumibok ng mabilis. Pinaghiwalay niya ng dahan-dahan ang kanyang mga hita. Pinatong niyang palad niya sa tuhod niya. Saka itinulak ang palda niya ng madiin ngunit dahan-dahang itinaas. Dinugtungan pa ng pangalawang palad at sa isang iglap, tumambad ang magandang hita nito. Nahiya si Eliza ngunit kaganyang naalalang asawa niya to. Ngunit tama ba ito sa kanyang opisina? Tinulak niyang kanyang palda hanggang sa lumabas ang kanyang pulang underwear. Red underwear. Bulong niya habang patuloy lang sa pagtibok ang puso ni Eliza. Nilagay niyang kamay niya sa laylay ng pantalon at gusto niya itong hilahin pababa pero hindi itinataas ni Eliza ang puwatan. Naghanda ka ng mapait na kape para sa akin. Ayaw mo bang bumawi sa pagkasira ng panlasa ko? Tanong niya. Itinaas niya ang kanyang puwatan para tanggalin ng pantalon at ginawa ito. Ngumuso sa underwear at ngumiti. Ang bango ng amoy. Anong klaseng psycho boss ito? Napaisip si Eliza pero hindi nakalak ang pinto. Ayaw nilang dalawa na malaman ng mundo kung anong klaseng relasyon na pinagsaluhan nila. Pero kung may humahabol sa kanila ngayon, malalantad ito. Inilagay ni Tyrone ang underwear sa armrest ng kanyang upuan at tumingin sa kanya. Bakit ka natatakot? Baka may pumasok, sabi niya. Yung taong yan papasok sa opisina ko na hindi pinapaalam sa akin na hindi pa pinapanganak. Ani niya na parang galit. Napalunok si Eliza at nangahas na hindi na muling umimik. Napakunot ang noon ni Eliza sa kakaisip sa mga mangyayari. Gusto niyang kainin siya sa labas o isang matinding kasiyahan ang bumalot sa kanya kay napadiin ng kanyang mga kuko sa kanyang palad at pinipigil ang kasiyahan at pinipilit na huwag sumigaw. Ang kasiyahan ay nadagdagan ng husto nang bigla na lamang siyang natakot na baka may lumabas sa kanya.
Nanginginig ang kanyang mga binti ngunit hindi siya tumigil sa pagkain sa kanya dahilan para hindi niya napigilan ang sariling mag-withdraw. Tinaas ni Tyrone ang mukha niya at sinabing, ang tamis naman, binalik niya ang kanyang underwear para sa kanya tinulungan bumaba sa mesa ng marahan. Alalahanin ng meeting na sinabi ko sa'yo na ayusin mo. Nais na ipaalala sa kanyang ama at ang mayor na sinasabihan niya makipagkita iisa ngunit sa kabilang banda. Naisip niya na alam niya na yon. Kung tutuusin alam niya kung sinong kanyang ama. Nakaramdam na sobrang kasiyahan si Eliza. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa sarap ng pagkain sa kanya ni Tyrone. 4:30 p.m. sa B Hotel VIP Hall, ang mayor ng BCT at iba pang mga councilor na naninirahan sa iba't ibang lugar ng lungsod ay naupo sa harap ng kanilang boss. Nagtatakdang mga kalakihan kung bakit mas maagang pinatawag ni Tyrone ang meeting na to kaysa sa kanilang pinlano. Biglang pumasok si Eliza na may hawak na file at binati ang lahat ng nakaupo at bahagyang yumuko sa naglakad patungo sa upuan ng secretary. Nang makita siya ng mayor ng lungsod ng kanyang ama, napakunot ang noon niya at nagtataka kung anong ginagawa niya dito. Nagalit pa siya dahil kaswal na binati siya ni Eliza na parang hindi niya kilala. Nung upo na si Eliza, nagsalitang kanyang ama na si Carlito. Ikaw bang secretary? Ngumiti si Eliza. Yes, Mayor. Ako ang sekretary ni Mr. Tylon Aliman. Alam ng lahat sa lungsod na si Jane Gonzaga ang sekretary ni Tyrone. Nagulat silang lahat nang malaman na itong hindi kilalang babae na ngayon ang sekretary ni Tyrone. Kinilakilan marami sa Eliza kahit na anak siya ng Mayor. Umalis siya ng bahay bago pa makilala ng kanyang amang kanyang sarili sa kanya, bago ang mundo. Ang kilala lang lahat si Marsala, ang anak na kanyang may bahay bilang kanyang anak, ni hindi niya kayang ituring siya bilang isang ama. Galit na naisip ni Carlito. Aba, ayaw din niya magpakilala sa isang illegitimate daughter. I see, galit na sabi ni Carlito. Umupo si Eliza ng mahinahon. May nagsimulang mag-usap-usap sa kanilang sarili kung gaano siya kaganda. Sana hindi mo ma-disappoint si Mr. Tyrone. Biglang sabi ni Carlito. Problema niya na yon, galit na sagot ni Eliza. Sinampal siya ng lalaking ito kahapon at may lakas pa siyang hamunin siya sa publiko dito. Hindi mo kailangang maging bastos. Kailangan ko ipaalala sa'yo na ako mayor ng lungsod na ito, sabi ni Carlito. Nagalit siya pero ayaw niyang kumilos na parang masisira ang kanyang reputasyon. Naku, nire-respeto ko lang ang mga mayor na hindi nagkakaroon ng kabit at inaabandona ang sarili nilang anak, sabi ni Eliza. Dahil ginagalit siya ni Carlito, naisip niyang ibalik na lang din dito sa kanya. Oh, so ang babaeng nakatira sa bahay ni Mayor ay kabit lang, sabi ng isang tao. Yun din ang naisip ng iba kasi may mga bali-balitang namatay na daw noon ng asawa ni Mayor pero wala lang naniniwala. Nakakahiya naman pala kung hahayaan ni Mayor na kabit niyang kasama niya sa bahay. Tama, hindi siya karapat-dapat na maging Mayor kung ganon. Naikuyom ni Carlito ang kanyang kamao sa galit habang pumupunos sa kanyang tenga ang mga alingaw-ngaw ng ibang marangal na lalaki sa paligid. Ano ang alam mo tungkol sa akin, miss? Hindi ka lang naging bastos sa akin, inakusahan mo pa ako ng hindi ko naman ginagawa. Ang babaeng kasama ko'y asawa ko at ang kanyang anak ay lehitimong anak ko. Sino mang batas sa ibang lugar na nagsasabing anak ko sila isang bastardo? Sabi ni Carlito. Nakaramdam ng kirot si Eliza nang marinig niya ito. Tinrato ni Carlitong yumaong ina ni Eliza na parang hindi niya ito minahal at pinagkait sa publiko. Gaano ka walang pusong lalaking ito? Isusumbong kita kay Tyrone at sisiguraduhin na tatanggalin ka niya. Pagbabanta niya, may ilang minuto na lang po tayo bago mag 5 p.m. Ladies and gentlemen, please let's be prepared to welcome Mr. Tyrone Aliman. Sabi niya, hindi pinansin ang pananakot ng kanyang ama. Ang totoo hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ni Tyrone kung isusumbong siya ng tatay niya. Dumating si Tyrone makalipas ang ilang segundo, nakasuot ng itim na suit, siya ay matangkad at nagpapatikas, talagang napakalakas para pagmasdan. Kahit wala siyang hawak na anumang political appointment, sa isang utos pwede niyang ipatawag ang lahat ng pinuno ng lungsod sa isang upuan. Ganong katindi ang kapangyarihan ni Tyrone Aliman, naging napakatahimik ng meeting hall na kahit na mahulog ang isang Pinay may makakarinig. Umupo sa kabisera na parang harit kagad siyang binati ng lahat, kasama na ang mayor ng North Hill na si Carlito Benavista. Mr. Tyrone Aliman, bago natin simulan ng meeting gusto kong i-report ang babaeng ito. Yung secretary mo, sabi ni Carlito sabay turo kay Eliza. Binigyan lang siya ni Tyrone ng senyales na ipagpatuloy ang gusto niyang sabihin sa pamamagitan ng dahan-dahan na pagtango ng ulo. Hindi gaya ng dati mong secretary. Ininsulto niya ako, tinawag pa kung ano-ano masamang termino. May pinapakalat din siyang fake news sa harap ng mga tao ngayon sa meeting. Kahit na pinaalala ko sa kanya na akong mayor ng lungsod, naging masungit pa rin siya sa akin. Kaya ang advice ko, tanggalin mo na siya para hindi niya masirang reputasyon mo. Sa naririnig ko mukha isa kang stranghero ka sa kanya. Sabi ni Tyrone, alam niyang siya ang ama ni Eliza kahit ang iba'y walang idea. Hindi ko siya kilala, Mr. Tyrone Aliman.
please sisantehin mo na siya. For the sake of your reputation, sabi ni Carlito. Nilingon ni Tyron si Eliza na diretsong nakatingin. Hindi man lang siya nagpahayag ng takot. Tumingin si Tyron sa lahat. Sinimulan na natin ang meeting. Halos mabaliw si Carlito dahil lahat ng sinabi niya binaliwala lang. Kahit na alam niyang kasal ng dalawa, alam niya ring walang pag-iibigan sa pagitan nila at lalaitin ni Tyron si Eliza sa bawat pagkakataon. Nagsimula kaagad ang pagpupulong, napangiti si Eliza sa loob-loob niya. Nagustuhan niya kung paano hindi pinansin ni Tyron na nakakalokong payo ng kanyang ama. Gusto sana niyang kutyain ng kanyang ama sa harap ng lahat at ipamukha siya na masamang tao sa harap ni Tyron. Pero ang tatay niya ang nahiya sa kalaunan. Ngayong tila nagbabago ng muli ang trato ni Tyron kay Eliza, simula na nga ba ito ng maayos nilang pagsasama? At ano nga kayang mangyayari kay Zorin na ikakagalit ni Tyron at kakatakot ni Eliza? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.